Hi guys! Hello guys! Good afternoon! Ayan ang isa ka madam na muna sa front. Say! Hi, Say! Say! Diba yan? Ay na, hi ka! Ayan. Kami mag-vlog. So for today's vlog, we are going to do the city tour here in Puerto Princesa, Palawan. Ayan. Tingnan natin ano yung makikita natin dito. Welcome to our first stop. We are in the Butterfly Garden. Mother! Yes! So, Mamaya po balikan natin yung mapa ng Palawan. But for the meantime, let's get inside on this way. inside. Opo. Ayan. Say hi! Si Good Miss Marian afternoon. Dantes. Yes! So please get inside po. Okay. Sa gilid, yun po na sa may batuhan. Yun po ay babae, tinatawag po natin na peahen. Nakita niyo po ba? Ayan po. Yeah. Ay, dun sa likod naman, yung makulay po na yun, yun po ay lalaki, tinatawag natin na peacock. Endemic po sila, ibig sabihin sa Palawan lang po matatagpuan. And yan na rin yung kanilang fully grown size. It means hindi na sila lumalaki. And then, lalaki lang din po yung nag-spread ng kanyang feeders. Oh, kapag gusto talaga? niyang magpa-impress sa mga babae. Yes po. And or for mating purposes. And then, dahil po sa tagay niyang kagandahan, naging official sale po siya or logo po ng probinsya ng Palawan. Ng city ng Puerto Princesa po. Alright, so yun po, ma'am and sir, pwede na po yung nag-take yung inyong welcome. I welcome picture. A peacock. A peacock. Dito? Welcome to the Butterfly Garden. Oh. Butterfly. May bear cat. Tama sa'yo? So yan po yung Palawan Bearcat, locally known as Bin, especially po sa southern part ng Palawan. Mga nocturnal po sila or most actively at night. Kaya po yan, tulog ngayon. Pag Yes, sa gabi po sa gabi active. sila. Yes, Ano po. pa pala yun? Palawan Bearcat, Binturuman Bearcat. po ang kanyang local name. Ayan. So sila po yung mga fruit eaters at kaya rin po nila mag-delay ng pregnancy. Wow. Yes, kung hindi po sila safe or yung environment po nila, pwede po nilang i-delay ang kanilang pregnancy. Po ay giant millipedes, sing-sing pare sa Tagalog. Centipede. Millipede. Yung millipedes naman po ay thousands of legs, yung centipede naman po ay hundreds of legs lang po. Hindi pa. Ay, hindi pa. Ang sada to. Ano yun? Sige naman. Please Hindi continue. ba? Siyempre kasi uwi sila sinansyan. Ha? Pero may makikita na dito sa ano tayo no, sa una. Yung Gigigil sila po ay booking papa. Charot. So sila po ay may ambag sa ating environment. Ang kanilang dumi or pupo ay nagsuserve po yan as fertilizer. Oh. At, pero sila naman po ay may bad sides or yun po ang kanilang defense mechanism once na nasaktan po sila or na-treaten, nagre-release sila ng toxin na mabaho po yun sa legs po nila. Nakakasunod po yun ng balat or pag napunta sa mata, pwede po siyang makabulag. So kung hawakan niyo po yan dito lang pero not in their legs, kung hawakan naman po sa legs, dapat po maingat or vigilant po. Sa legs? Where? Doon banda? Ang dami siyang legs, Dapat, yung ano, yung iyang ayang. Anak-anak ko. Kaysa kung bata-bata pa kami. Ano niya, yung kung mapatay na sila ganit. Pwede na sing-sing-sing yung ano Yung nila. maniliit po? Umaga kahiwalay-hiwalay. Pwede na kinasing-sing-sing namin yun. Diba may ano, purang... Anong tawag po niya sa inyo? Labud ba? Kansad niya. Ang tawag po sa kanila ay Nangangagat yan. Hindi nangangagat. Tanga. At di yun, ano... Scorpion. So, Malay Giant Scorpion, sila po ay mga living evidence na ang Palawan po ay naging konektado noon sa Borneo through land bridge. Hindi ka ano... Yes ma'am. Actually sila po ay hindi naman mag-aatake kung hindi po sila masasaktan. Kaya yung scorpion po dito sa Palawan ay pwede pong hawakan. Hindi naman po sila nakakalason or nakakamatay pero... Anak? Yes po actually ma'am, marami po yung anak niya. Ayan, isa. Ayan, dalawa. Nakatago. Tatlo. Gusto niyo pong hawakan? Thank you. Great tayo.
Actually, ito pong kagat nila, hindi po yan ginagamit sa pagkain, hindi po nila ginagamit sa pang-defense mechanism, pangkain lang po nila yan. Ang alin? Yung kagat po nila. Ito yung ano, di ba? Yes, yan po ang kanilang defense mechanism, ang kanilang stinger o yung buntot po nila. Hindi naman po natin pwedeng tanggalin yung kanyang buntot dahil pag tinanggal po yan, there's a possibility na mamatay po sila. So, mga misunderstood creatures po sila dahil pag sinabing alakdan or scorpion, ibig sabihin nakakamatay o nakakalason. Pero hindi po. Naman po sa tropical, yung mga scorpion sila po hindi nakakamatay. Pero iba ito, malaki. Yes po, giant na po sila sir, yes. Ay, yan ba? Pero parehas din may kamandag. Yes po, pare-pareho lang po sila. Pero yung iba naman nakakalason, yung iba naman po po ma'am ay mga adult lang. Pero siguro po anak na naka-include, yun po yung sa kabilang yung nakasalamin. Yun po yung mga buntis. Mga buntis. Ito naman po yung mga scorpions. Ang tawag po sa mga baby scorpion ay scorplings. Ayan. Sila po yung mas aggressive kumpara sa adult dahil pag nag-sting po yan hindi nila kayang kontrolin yung kanilang nire-release na venom. At katulad po niyan, mahawakan mo lang, ready to sting na kaagad. Palagi po silang naka-ready to sting. Environment. Kita ka mang hindi po sila nakakasurvive. Bitay. Makita ko man. Murag dahon. Murag dahon lang. Ato pa Yes, para po siyang dahon. Leaf insect. Ato. Ano yun? Yes. Ito nahahawakan din pala sila. Actually ma'am, yes po. Pero less po sila ang hawakan dahil kaya po naka-include sila. Dahil pag mabilis palaging nahawakan, mabilis po silang ma-stress. So dahil lang po ng kanilang kamatayan. Alam mo, stress talaga nakakakos ng pero yan po ay nabubuhay lang po sa healthy environment. So ibig sabihin sila po ay patunay na ang Palawan po ay healthy pa rin. Leaf insect. Camouflaging predators din po ang kanilang defense mechanism. Pag may predator or may gustong kumain sa kanila, at kung stick insect or walking stick, sila po ay nabubuhay lang din po sa healthy environment. Pag polluted po yung area, hindi po sila nakakasurvive. Camouflaging and predators din po ang kanilang defense mechanism. Anong kinakain niya? Pag may predator po, nagmumpa silang stick or kahoy. Ito po marami. Ayan. Ayan, gumagalaw na sila. Ayan. Ayan po sa taas. Ito. Ayan. Ayan din. Ayan, ano to? Ito. Madami. Totally harmless po yan. Pwedeng hawakan. Gusto mo pa i-try. Try tayo. Hindi po sila nangangagat. Try tayo. Charot lang. They don't bite. Here. In my hands. Okay. Ikaw naman. Sige, pasin na pa tayo. Sa taas na. So we can greet them manungang mapon. That's magandang hapon. Okay, manungang hapon. Hapon. To say salamat po on their dialects, that's magsukor. Magsukor. We can interact. Okay. And yung sa green board po, that's their dialect alphabet. Oh. Iba po sa Alibata yan. Okay. Ano ba? Palawan. So here in mainland Palawan, we have three major tribes. First is Batak tribe, Tagbanwa tribe, and the third is them. There are Palawan tribe from southern part of Palawan. So since 1976, different families, this village there became temporary home or shelter. So some of them, they stay here for a couple of weeks, months, and other is 1 to 2 days or night. Then after that, they go back in their home at the mountain is about 200 kilometers away from here. And another set of family will go down there and they will share their cultures and tradition. OK， 我们现在来的这个地方呢是属于我们 interpreter. Yes po. 属于我们巴拉望的哈，它的名字就像我们右手边看到的，巴它叫巴拉安，这个族属于巴拉安的哈。OK， 我们名单上写的呢是巴达克族哈，那它距这里呢大概是200多公里的，它是我们巴拉望3大族的其中之一。
Ma'am, sir, they will share something, just hold it. Pass it to your statement at the back. So, that's their important traditional product. That's bagtik. Is a sap or a resin of almasiga tree that grows only in higher elevation, at least 2,000 feet above sea level. And that diamond is a main ingredients to making paints, varnish, nail polish, fiberglass, and other related product. And also, that bagtik po is flammable. Flammable. 手里面拿的这个东西，大家知道是什么吗？钻石。钻石哦，不是钻石。因为他们会从200多公里的住的地方，去到山里面去采集、去捡拾这个东西。这个东西叫做什么？ Okay, na-interpreter dito. Nag-aasa mo ni sila. 里面有昆虫尸体的话，它叫做琥珀。我们要捡拾它去卖钱哦。你看，我说水晶还。And ma'am sir, here po, it is the native backpack of the tribe. So they call this bucket. They used to carry their heavy product, particularly the bagtik. And ma'am sir, when if it is full, they simply tied it up here so that the product won't fall. Okay, and he said when if it is mabugat or heavy, no problem, because aside from shoulder strap, they have a head strap or head support to carry more weight. And according to them, they're adult, they can carry 50 to 70 kilos of bagtik up and down in the mountains. Oh wow! Yes. 他们捡拾到这个东西以后呢，你要是用这个装在这个篮子里面，用这个篮子背下去。 如果是负重的时候呢，它会加一个袋子在头上，它会背的更多。Taga-saan yan sa te? Taga-saan sila? 这个篮子用另外的一个东西，叫做里面放什么？里面放什么？放小朋友。 你可以把孩子放在里面，小朋友啊，可以造15到40公斤之。Kaginitan? Tanggal ka ng jacket. Okay, so ma'am sir, the Palawan tribes are music lover. They have their own music instrument first. A native drum, they call that gimbal. So gimbal is made of hollow wood and they carve. So on top they put animal skin, but that one, it's a cow skin. And the bigger metal here, that's gong or agong. For the smaller one is sana. So now they played their music instrument they call basal or basal set. Okay, 大家有看到那个这个男士？ Ito yung videoan si Kuya B. 叫做菲律宾的手鼓。那它表面雕刻的是菲律宾国家的图腾，然后呢，覆盖的是牛皮，是牛皮覆盖上。等一下呢，他会用这3种乐器来演奏，给到我们听哦。 That's their basal set. So ma'am sir here, they Kodlungan, and that's considered as one of the first guitar here in the Philippines. And now po, they play their song. It's a bogit, which means a bird song. 现在2位男士手里面拿的是菲律宾最古老的，它的名字好。 Surayang, and this one po is ligid. And ma'am sir, this surayang, it's look like a harpoon but it is not for fishing. So how they do, they simply throw from a distance. This metal will stuck because of the two hooks here, and they will separate. This handle serve as anchor or ankle. They have a possibility to hang on the bushes or trees so that the target no longer to escape. If the target tries to run, this ligid is for follow-up kill. So basically, this surayang is used only for trapping and ligid is for finish kill.
Kaya ka say na. Nagigazay. So now, if the target already visible, they prepare their blow gun or blow dart. Sa po kanintor dialect sumpit in Tagalog. So ma'am, sir, now, let's watch how to shoot animals looking on their target at the drawing pig. 那 OK， 他们这一个呢， It's a 要 pig. 给我们展示的 It's a pig. 是 Drawing baboy. 哦 Oh, yeah. Board po yan. 模拟那个鸟的声音来吸引其他猎食者的注 Ganyan 意， sila. 然后用这一个来捕捉它。 Tapos, doon sila. Wow! Amazing! One more. Wow! Nice shot. That's how strong One more. it is in their blow. Wow! Bullseye! So, ma'am, sir, according to them, of metal, flintstone or buhay na bato, and their rolled cotton. And also, they call that process santikan. Santikan means friction. 那接下来呢，他会给到我们展示哈如何取火。那刚刚呢，他手里面拿的这个是火石，这个火石是在海边捡的哈，然后砸开的这个火石，刚刚那个火绒呢是棕榈树的树心，把它砸碎了以后呢，晒干了以后，就可以当这个火绒用。 The purpose of the cotton point on top for catching the spark from flintstone or metal. Okay. So, in just 2 strikes. So, ma'am, sir, if the smoke dry grass, then they blow harder to make a bigger fire. So, that's our survival point in the mountain before there's no anything matches or lighters. Wow! Amazing! So, ma'am, sir, since they have their no electricity po sa mountain, so it is their native torch. So, they call this salong or sign. So, one put of this, it can last 3 to 5 nights. It depends on how they use it. And, ma'am, sir, they do believe then that the smoke of that can drive away bad spirit or bad luck. They can cure illnesses like stomach ache, headache, and insect repellent. So, later po, they will go around and try to smell the smoke. The smoke of that smells like incense or incenso at Catholic Church. But it depends po yan sa tinatawag nating incenso or kamangyan po dito sa Pilipinas. From the wild pilingat naman po yun. Yes po. Inside po, it's a sap of wild tree, no added chemicals. It's just pure sap siya. Iba po sa naunang tagtayin kasi So, aside tagtayin. po, Yan lang lang. Ayan na! Dito naman po ay non-venomous snake. Yan lang ay constrictor. Mamayang gabi, sisigaw yung tatay ko. Mag-ano Ay, siya. mananaginip. Gusto niyo mag-picture, ma'am? Hindi, Okay ibibidyo ko lang. na. How about si Mananaginip Sai? yan. Alis, Kasay, samot si na. Sai. Dili na. Ma'am Yoli, ayaw na din. Then ganyan din po yung mga native houses nila sa taas. Ganyan. Yung mga turista po kasi they need to travel before for at least mga 200 kilometers away. Yung mga nagme-medical mission, nag-outreach program, nagta-travel po. Dito ka tayo. Para makuha ni mong fear. Umaga lalabas na sila. Yan. Oh, So sila po may partner breeders from the outside. So nagsusupport din sila ng livelihood program sa mga nagbe-breed ng paru-paro. Ano to? Butterfly, yan po ang tinatawag na yellow bird wing butterfly. Yan, malaking klase yan. Ito mga ano dito? Butterfly din yan? Yan, third stage pupa. Oh. Pero yun na nga po average of 4 Cycle. Butterfly. Morning. Ayan yung mapa ng Palawan. Ayan. Ayan, Balabak. Going there. There. In total. Oh, wow. So, 23 municipalities po yan. So, sa ngayon po, we're here, Puerto Princesa. Yung isa-isang city po yan sa buong Palawan. This is highly urbanized city. So, from here po, pag magta-travel kayo, papunta ng El Nido, on the northern part, approximately po, that's around 5 to 6 hours. Na-mention ko pa sa inyo kanina. El Nido po is the last island going to the northern part of Palawan Island. Pero pag kayo po ay magpapuro naman, meron kami fast craft. Nowadays po, Fast craft from from El Nido. Pero ngayon na meron na tayong direct flight. Going to El Nido and then Coron, meron na. So Palawan po, we're well known pagdating sa tatlong bagay lagi. Number 1, malaria. We also have the Iwanid Pedal Park Colony. Dito lang siya sa Puerto Princesa. Part din yun ng city
tour. Then of course, ito pong isla na to. Yung sa ano, Colyon. Leper Colony. Pero sa ngayon po, we're well known. It's because of the underground river. Part po siya ng U7 Wonders of Nature, World Heritage Site. Then ito pong Tubataha Reef. Yeah. Very good for scuba diving po yan, especially pag summertime. The northern portion po of Palawan, that's more on the tourism industry. And dito, yan, San Vicente, ito po yung kinocompare naman natin sa Boracay. So, capital capital po here. Then one of the most expensive resort na dito na rin po. Mas mahal pa sa Yung Banwa? Perfect. Dito na po. 1 point! Yes. Ay, sa Rojas pala siya. So, si Underground River, ma'am, that's located po sa Sitio Sabang, Barangay Kabayugan. Part pa rin po siya ng Puerto Princesa. Yeah. So ako po ay from the southern part of Palawan, from Nara. Ito naman po, this is the rice granary. So kami po ang rice granary. The southern part, it's more on the agricultural side. So yung namit niyo po kanina, they are what we call Palawan. So same po sa pangalan ng probinsya, but the way how we pronounce. Pag tinutukoy niyo po yung probinsya, that's Palawan. Palawan. But for those indigenous or yung mga katutulong kanina, Palawan. Palawan. Perfect. So sila po yung possible descendants ng Taboman from the Tabon Cave. Ito po punong Buljar, andun na rin po sa National Museum. Are they considered native of the Philippines? The Palau? Especially po here in Palawan. So last island naman po, going here sa southern part ng Palawan, that's Balabac. Approximately po, that's around 5 hours by land going sa Batarasa. Then, motorized boat po, that's 3 to 4 hours then. So is this is backdoor of Borneo already. That's why most of the products doon na rin po galing. Kaya may mga Muslim dominated. Ito po marami. So, ang pinakamalaking perlas naman po all over the world, nakasulat na rin po yan sa Guinness Book of Records. Pearl of Allah. Kaya dito ma'am, maraming nagbibenta ng perlas. Ano ba yan? Pinakamura pong South Sea pearl ay dito po sa Palawan. Totoo yan? Even yung mga inaano. Marami po mga nagbibenta ng perlas, mga badyaw. Yun po ay mga authentic. Kaso problema mo, sila nag-issue. Sa mga souvenir shop may authenticity. Next stop is Mitra's Ranch, ang mansion ni Mitra. Hello po, good afternoon. Sa mansion ni Senator Mitra. Patay na. Yan. Then siya po ay merong 6 na anak na lalaki and one of the scholar, proud scholar po ng anak niya, Congressman Abraham Mitra Jr. Yan po. Ito lang po yung involved sa politics. Ayun siya mga may balbas. Yan. Okay. Yes, oo. Then of course po, ang Mitra family, they're also well known pagdating po sa manok. Oo, yes. Kaya po, maraming trophy because they're also quality breeder. Yeah. Kaya maraming mga trophies. Yeah. Our third is at Baker's Hill. Welcome to Baker's Hill. Sa right side natin. Owner ng Baker's? Opo, yung may-ari po nitong Baker's Hill. Ito po nasa right side. Okay. Flores family. But originally po, they are from Manila, from Taguig. Ay, baka ano namin yan, relative. Baka maghanap niyo mo. Pa-picture. Yan. Kung gusto niyo po mag-check ng Hopia. But for the meantime, let's take pictures. Picture. Diyan din, sa tanim, ano yan, Sige ma'am, pwede rin. Yan. Pwede po. Ito din, maganda, yan, yung puno na yan. Yeah, perfect ma'am. Pwede rin. Ayan, we are still in Baker's Hill. Hi, guys. Hi. Hi guys. Hi, guys. Remote. Dito tayo. Remote control. Nagkuha ng pasalubong. Di paningot na sad ka. Kapoy na pud ka. Dili man. O pagka matog kaon. O napay gani diri milk tea. Yan, this is Baker's Hill. Relax siya.
Hi, mother! Hi! Ate to, babae. So, original pa din yan. So, yan Okay. yung sinasabi ko. This is Plaza Cuartel. Yan. Welcome to Plaza Cuartel. Yan. Sa Pook na ito, dating tanggulang militar na ikalawang digmaan. 100, more or less 150 American ang gisunog. So dito sinunog ng mga Japanese guys ang more or less 150 American soldiers nung nafe-feel na nila na natatalo na sila sa digmaan ng World War II. Diba? Ang ganda ng ang ganda ng history ng lugar na to. Ayan. So yan yung, yan. American prisoners of war. 1944. Yes. December 1944, dun po nangyari yung Palawan Massacre. Then according po sa history, meron pong mga survivor. Meron pong 11 survivor. Isa po si Glenn McDowell. Yan. But according to the history, siya po ay part ng medics during that time. Pag medics ka po during that time, very important ka sa mga Hapon. Ang ginawa po nila is nila. Diba? Amazing. Yung itsura po ng mga trench ay ganito. Oh, mga ganyan mo, yung taguan. Pag may aerial ban, ganito. So dyan sila nilagay. Nilagay. Tapos binuhusan. Binuhusan po ng gasolina. Then sinunod po ng buhay. Kawawa naman, no? But anyways ruthless po, din ng mga Japanese before, yes, no? that's part of the history already. But Yes. syempre, one of the historical attraction, kaya pinupuntahan pa din. Yun po yung mga pangalan ng mga American soldier. Check po natin dito. So, tawag na Statue of the Burning Man. Oh, okay. Statue of the Burning Man is papaano po sila dinurture ng mga Japanese during that time. Yung sa baba po niyan, apoy. So, napapalibutan po siya ng barbed wire. And then, mapayat yung structure po ng tao kasi during that time, so, inugutom na rin. Inugutom na sila. Ah, okay. The Those statue. are the names po of those US Army, Oh. US Marines. Na Statue of the Burning. And then, yan That's yung the mga Statue of the Burning. names na ano. Kaya ito pong Plaza Cuartel is still part of the city tour. Kasi this is part of the historical attraction. Ari sila ang mga gipang sunog. Approximately po, there are 150 American soldiers in Sinulog. Tao? Oo, tao. 100. Tao, gisunog sila. Sila yung mga US Navy, Marines. Oh, grabe, no? yung mga pangalan na yan. Oh. So yung ginawa po ng mga Army. survivor ay nilangoy po nila yung dagat na yan going to Iwahig River na. Oh, para makaano. So that's where they went. At dito sir sa area na yan, dun sa may park pa dyan, sa una-unahan pa po. That's Iwahig. So gano'n kalayo. Nilangoy nila. Sila ng mga guerrillas na mga palawin during that time. Pinanagkupkop sa kanila. Sila yung nag-alaga. Ilan sila? Approximately sa One. yung survivor. Out of... Ano na? Nawa na niya. Dala diri ba kay atras diri kay paingon mo dito ito na pud lalo.
Mga takabang na lumalakas na, lumalakas. Dari na sad siya, oh. Bali na sad siya dari. Kuman namin sa water park. Init-init gid siya. Sai! Okay. Makalimot siya ba no? Matulon niya no? Gas. Alam ko kung na gas? Ay napatay pag ang sounds. Palpak ang sounds. Dapat anak ko to. Ya. Baka makalimot ba no? Tulo ng gas.
Ang ganda ng moon, oh. Tingnan nyo, guys. Ano talaga siya sa ano din, oh. Sa dagat. Yan. We are walking. Say hi. Unta ka dito. Sige lang, kamo akong ginabidyohan. Say hi. Hi. Oh, hulog. Oh, ang ganda. Grabe na construction nila yun. Hi! Ini o kuan? Kurinti, marag kurinti. Doon na lang una na swimming pool. Maligo pa ang siguro yung batali.
Pauwi na kami. And it's our day 2 here in Astoria, Palawan. Okay, ayan ang aming pool there. And ang aming house there. Welcome, Astoria, Palawan! Patay! Ay, naka... Yan. 1, 2, 1, 2, okay. 1, 2, 1. Pakato na rin. Ito kay mama ko, katatay. 1, 2. Hala, kalumpa, teka. Padel. Huwag laging tandaan, ang takot ay nasa isip lamang. Oh, Yossi. Ikaw na lang. Padel, ano ba? Bugsay. Ano kay ginabira ka o ginatulak. Ato ba Andresay? Oh, sige. Angat ang padel, angat. Sige, angat, itaas ang padel, itaas. Padel. You know, parang Ayan. you know. Ayan ah. Model, oh. Ah. Naugo na. Naglok ka na. Ikaw na lang. Ikaw magpindot say. Pindot at daghan lang pato ano basta pindot lang ka, pili lang ko. Ay, ko picture, ma'am. Okay. Ko picture, kuya. Oy na.
Yahay kay si Madam, oh. Tatanaw lang TV, kangkaw lang pizza, higda-higda lang si Madam. Ito bang Madam, be?